As you know, mga kababayan, update ko na muna kayo kasi suspended ang trabaho, ang classes sa buong Metro Manila and neighboring provinces po dahil sa bagyong si Karina na nagdulot po ng grabing mga pagbaha. Ito po ang grabing mga pagbaha, mga kababayan, sa report ng Philippine Daily Inquirer. The road along Ortigas Avenue Extension in Cainta is heavily flooded, as seen in this video taken 5:45 AM kanina dahil sa matinding pag-ulan brought by Typhoon Karina at saka southwest monsoon. Di ba? Mga kababayan, itong isa, tingnan natin. Ayan po. Yan, grabe po ang pagbaha. Ayan, diba? Ito naman po sa Makati, along Mayapis Street, Makati City, Matindi, mga kababayan, yung pagbagsak ng ulan na nagdulot po ng heavy flooding. Yan po, motorist wade through floods along Hilpuyat Avenue sa Makati City Wednesday morning. Ito naman po sa University of Santo Tomas. Ayan, in Sampaloc City. Yan ang sitwasyon ngayon, mga kababayan. Matindi. Yan po, hanggang tuhod ang tubig po, kaya walang makadaang mga sasakyan po. Lahat ng uri ng sasakyan. Sa Marikina River, mga kababayan, umabot na kanina sa 16.6 meters yung level ng tubig po. Ito, may namatay po. 8 yung namatay. 2 yung nasaktan sa injured sa Mindanao po. Ito naman, mga kababayan, parte ng Quezon City, Araneta Avenue, Quezon City. Yan po, punong-puno ng basura po yung mga kalsada, nagsipaglitawan po sa baha. Ito naman po yung lugar sa Marikina, Marikina River. Yan po, yan po sa Marikina River. Ito breaking news galing sa ABS-CBN, 1 hour ago. 4 ang patay matapos matabunan ng landslide ang kanilang bahay sa Sitio Manalao, Barangay Subic, Ilaya, sa Agoncillo, Batangas. Ayon kay Vice Mayor Daniel Reyes, na-recover na ang bangkay ng 28 years old na buntis, 9 na taong gulang na anak at ang magkapatid na 13 at 15 years old. Galing po sa ABS-CBN News. Ito naman, mga kababayan, sa Cannon Road sa Baguio City, landslide po. Cannon Road is currently impassable due to massive landslide that occurred at mill site Camp 6, Tuba in Benguet ngayong araw na to. Ayan po yung sitwasyon, mga kababayan. Hindi siya madaanan yung kalsada sa Cannon Road. Ganyan katindi yung landslide. Yan po. Ngayon, pangunahan natin, mga kababayan, kasi sigurado nga hanapin na naman yung Pangulo. Baka isipin ng mga nausog, kasi yun lang naman po. Yung mga dilawan hindi na po naghanap sa ating Pangulo kasi nakipagkasundo na po sila. Kumbinsido na sila sa mga ginagawa ng ating Pangulo. Pumalakpak na po doon sa SUNA. Kumbaga, may mga disagreement sila, kukunti na lang, iilan-ilang na lang na mga isyo. Pero ang masama po, yung nausog, wala na silang nakikitang mabuti. Lahat lang masama. Siguradong hahanapin ng mga nausog. Nasaan ba niya yung Pangulo? Parang natulog na niya. Di ba? Ito po yung update. Galing po sa Palasyo Malacanang. Nagpalabas na po ng advisory announcement yung Palasyo Malacanang, yung ating Pangulong Bongbong Marcos through Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi alam ninyo, pagdating sa mga disaster po na ganito, may sistema na po siya in place, matagal na. Wala pa si Digong, long time ago,
through the National Disaster Coordinating Council, may sistema na po. At sa mga calamities, ang frontliner dyan, yung mga local government units. Kaya nga hanggang sa level po ng barangay, may tinatawag tayong Barangay Disaster Coordinating Council. Then City or Municipal Disaster Coordinating Council. Will train po sila. Provincial Disaster Coordinating Council, Regional Disaster Coordinating Council, at saka yung National Disaster Coordinating Council. So, ang first responder po, yung barangay lagi. Then, yung munisipyo, on top of the situation dapat po sila kasi sila yung nakakakita mismo sa mga lugar, sa mga areas na binabaha. First responder ang tawag sa kanila, mga kababayan. Pero, just the same, nakamonitor po ang regional, provincial, regional, at ang national government through the National Disaster Coordinating Council para kung kailangan ng mga support in terms po ng mga ayuda. Pero itong mga ayuda nga po, hindi na tulad tayo nung panahon na pag may calamity po, laging humihingi laging may fundraising yung mga nasa mainstream media, yung television, radyo, ABS-CBN, GMA, pati mga dyaryo, Bulletin, Manila Times, Philstar, lahat po nangihingi. Pero pansin po ninyo, ngayon po hindi na uso. Bakit po? Ready po lagi ang ating gobyerno, ang ating DSWD. So wala na pong, hindi na po tayo umaasa sa kung sino-sino kasi kayang-kaya po ng gobyerno. Noong panahon, mga kababayan ng mga dilawan, pati international support, foreign donors, pero this time, pansin ninyo, wala nang ganon. Unless, mga kababayan, talagang malalakas na calamity yung tumama at naantig yung puso ng mga international donors. Pero this time, hindi natin na-observe siya. Bakit? Nakikita po ng mga international donors in other countries, kayang-kaya na po natin. Kasi po, laging handa yung ating gobyerno, ang ating national government, through the DSWD and the National Disaster Coordinating Council. Lagi pong aktibo. So ito yung announcement, mga kababayan ng Palasyo Malacanang. Through the Presidential Communications Office, from the Office of the Executive Secretary, in view of the forecasted continuous rainfall brought about by southwest monsoon and Typhoon Karina, work in government offices and classes at all levels in the National Capital Region are hereby suspended at 5 a.m. today, July 24, 2024, as recommended by the National Risk Reduction and Management Council. However, those agencies whose functions involve the delivery of basic and health services, preparedness response to disasters and calamities, and or performance of other vital services shall continue with their operations and render the necessary services. The suspension of work for private companies, offices is left to the discretion of the respective heads. Ayan pa, NDRRMC, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., President, Republic of the Philippines, Malacanang Palace, Manila, through Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayan signed, very truly yours for Chairperson NDRRMC, Yosek Ariel Nepomuceno, Executive Director NDRRMC and Administrator OCD. Kasi sigurado, yan na naman po ang magiging banat ng mga nausog. Lagi nga hanapin nila. Sila yung pumalit sa mga dilawan. Di ba? Yan ang kanilang magiging banat na naman po. Hanapin yung ating Pangulo. Natutulugan niya sa pansitan. Itutulad sa kanila yung mga gawain nilang pabaya. Ituturo nila sa ating Pangulong Bongbong. Sigurado naman po yung ating Pangulong Bongbong on close monitoring ngayon. Lang siyempre, ayaw niyang makisawsaw kasi alam niya yung functions ginagawa naman po ng ating mga LGUs. Kasi sila yung mga first responders, mga frontliners, mga kababayan. Tama? Hindi man po tulad yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga naunang leaders na papansin lang. Di ba? Tulad ni Leni Robredo noon, umiikot po, wala mang dalang ayuda.
Pa-picture lang, mga kababayan. Tapos nag-vlogging. Naging vlogger si Lenny. Naging reporter. Nagmukhang iwan, mga kababayan. So hindi siya nagpapapapel. Kasi alam niya yung kanyang papel, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At may tiwala siya sa ating mga mayors, governors, pati sa level ng barangay. At under instruction, naka-preposition na po lahat ng mga ayuda galing po sa gobyerno through the DSWD. Preposition po lahat. Kaya nakita ninyo, hindi na kailangang mag-fundraising yung mga taga-media, pati yung simbahan. Wala na ngayon, hindi na siya uso. Kasi may matino tayong gobyerno po. So hindi tayo nagmumukhang kahiya-hiya, mga kababayan, na lagi na lang nakikilimos. Tama? We have taxes galing po sa ating mga mamamayan na nakoleksyon ng gobyerno na sa ganitong mga panahon ay ready pong gamitin. Tama po? We have enough calamity funds, mga kababayan. O ito yung report, mga kababayan ng Pag-asa. I-play natin. Ayun yung nakikita sa ating latest na image. Published by Star. Buong bansa ay nakakaranas po tayong maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na pagulan tayo na naranasan sa Luzon and Visayas. Lalo na po sa western section ng Luzon at Visayas, kung saan ay nakakaranas po tayo ng paminsan-minsang malalakas na pagulan. Ito na si Bagyong Karina ay medyo malapit na po sa may Itbayat, Batanes, nasa layong 290 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Bagyong lumakas ito, kaya ang lakas ng hangin malapit sa gitna ng Bagyong Karina ay nasa 155 kilometers per hour at ang pabugso nasa 190 kilometers per hour. Inaasahan pa rin natin na ito'y kikilos sa direksyong northwestward. Inaasahan pa natin na ito'y tutungo sa Taiwan sa bilis na 25 kilometers per hour. So sa ating forecast track, inaasahan pa rin natin na ito'y magdalaan po sa Taiwan bago ito lumabas ng ating PER. Estimated na paglabas estimated na sa araw ng Huwebes ng umaga o madaling araw ay nasa labas na po ito ng ang Bagyong Karina. Madaling sabi, sa mga susunod na oras, mga kababayan, mag-improve na po yung kalagayan ng ating panahon. Kasi papalabas siya, papuntang Taiwan na po, itong bagyong si Karina. Pero ngayon, tudo-tudo pa po yung pagbuhos ng ulan. Kahapon dito sa amin maulan, dumaan kasi po sa bandang Catanduanes. Pero ngayon, maayos na po yung aming panahon dito. Ayan po, maganda na po ang panahon dito sa amin. May konting mga kaulapan, may konting mga pag-ambon-ambon, pero lumalabas na po yung araw. Ayos? O ngayon, actually, hindi man yan yung ating topic. Ang pag-usapan natin, yung pag-alis sa 75 members ng PNP na naka-detail as security ni Inday. Na ngayon, siyempre, minasama mga kababayan ng mga nausog. Bakit niya tinanggalan si Inday ng security? What? Hindi man niya kailangan ng napakaraming security. Unang-una, kaya-kanya niyang mag-survive na walang security. Siya nga yung nag-designate sa kanyang sarili. Inappoint niya yung kanyang sarili as designated survivor. Di ba? Tulad ng sa Netflix. Saka, unang-una mga kababayan, more than 400 nga yung kanyang dating security. Pero, nagawa pa siyang magurgor. Di ba may tama siya dito? May las-las siya sa lig. Tinanong siya, may kumalapit sa kanya, di ba? Yung sa TikTok niya. Inday, ano yung nangyari dyan siya? May nagurgoran niya sa akin, pero hindi sila nagtagumpay. Sino niya? Sila niya. Imagine, more than 400 na security. Pagkatapos, may nakalapit kay Inday para gurgurin yung kanyang liig. So, useless yung kanyang more than 400 na security kung maniniwala ka sa kwento niya. Kaya lang, hindi man talaga po kapani-paniwala. Mag-survive pa siya. Kung hindi, yung nag-attempt sa kanyang magurgur. Mag-survive ba yun? Wala man lang report sa police at sa NBI. Wala mang investigasyon. Pang-politika, pang-paawa mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung pag-alis, pagtanggal
sa 75 members ng PNP. At bakit nga ba tinanggalan? Big subscribe mo na po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. And we also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, British tourists po sila. Ito naman Indian. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Sa mga pulses naman po, pinapahid. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po mga kababayan, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mix fruit drink. Iniman po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. So balikan natin yung ating kwento tungkol po kay Inday. Kasi nagpalabas siya ng announcement. Tinanggal daw, nirelieve yung kanyang mga security. Pagkatapos sa kanyang statement po, official statement, may patama pa. Ayan o, Office of the Vice President. Official statement of VP Sara Duterte on the notice of relief issued against all 75 personnel of the PNP Police and security group. Sabi niya, I confirm that on July 22, panahon yung Monday po, suna ng ating Pangulong Bongbong. Bakit niya, Mr. Maravillas, tinaon pa nung suna? Hindi naman niya kailangan. Kailangan po ng suna ang additional forces. Kasi unang-una dinesignate na niya yung sarili niya as survivor. Di ba? Appointed niya as designated survivor yung sarili niya. At yung security niya na mga kababayan, napakarami. More than 400. 75 lang naman yung tinanggal. Sabi ng PNP, kailangan niya sa field. O di ba? At hindi man lang niya siya yung inalisan ng security. Additional security. Additional man lang po ito. Was issued by the Chief of the PNP, relieving all the 75 PNP police and security group personnel that were previously assigned for my protection. I want to assure the public that this order will not affect my work in the office of the Vice President. O yan naman pala, hindi man po apektado yung kanyang trabaho. Unang-una, ang office of ang Vice President po, spare time man lang, wala mang haros trabaho.
Naghihintay lang kung may mangyari sa Pangulo. Di ba? Yan ang natura sa Vice Presidente. Tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho upang makapagatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga liblib o undeserved community sa ating bansa. Para na niya, Mr. Maravillas talaga si Inday, naging Leni Robredo na kung magsalita. Mas malala pa kay Lenlen. I do hope, however, that with this latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country, and that even fewer shall fall victim to various criminal activities. Thank you. Sara Duterte, Vice President of the Philippines, July 23, 2024. May patama po. Alata na masama ang loob. We hope na wala na tayong maririnig na dumami yung droga sa kabiktima ng criminalities. Palibasa, hindi po kayo nakinig. Ayaw ninyo nang makinig sa SONA. Napakalinaw po na bumaba po yung krimen. Saka yung war on drugs po. Pwede naman pala na bloodless. Di ba? Yan po, malinaw. President Ferdinand Marcos Jr. shares the progress of the bloodless war on dangerous drugs in his third State of the Nation address. Sabi ng ating Pangulo, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drugs strategy. Extermination was never one of them. Talagang inimpasas niya na hindi kasama dyan yung ejiki po. Extermination. So pwede pala. Yan po ang mga key achievements. 7,500 plus operations ang ginawa. Ang seizures po umabot sa 44 billion worth ng illegal drugs. Nakapagsagawa ng 97,000 plus na arrest ng mga drug personalities. 6,000 plus yung mga high-value targets. Kasama dito yung 440 na mga government employees. May nakasama pang 77 elected officials. 79% yung drug conviction rate. Ang reduction niya in drug-affected barangays, 32% reduction in drug-affected barangays. O diba? Napakalaking achievements in just 2 years, mga kababayan, ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Walang ejiki. Tingnan ninyo ang pagkakaiba ng dalawang leader, mga kababayan. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drugs strategy. Extermination was never one of them, sabi niya sa SONA, July 22 nung Monday, 2024. Tingnan ninyo ang SONA ni Maudigs, July 1, 2016. Sabi niya, if there is a resistance that would place your life in jeopardy, then by all means shoot and shoot him dead. That is my order. Kita ninyo, mga kababayan, hindi man lang po binigyan ng pagkakataon na ma-defend ng mga drug suspects yung kanilang sarili. What if yung policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ganon din kay Maudigs, sa mga, hindi lang sa droga, kundi sa lahat ng mga kriminal, baka yung kanyang mga barkada, tulad po ni Bantag, tulad po ni Pacquiao, na may patong na sa ulong 10 million, pwedeng ipag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang shoot to kill. Pero hindi po ginagawa yan ng ating Pangulong Bongbong. Inayaan lang niya na enforce yung batas, hanapin si Pacquiao, at naglagay lang siya ng patong sa ulo na 10 million. Walang shoot to kill. Kahit niya nga nang niraid mga kababayan doon, ang nabomba pa ng bumbero, ng tubig po, na water cannon, yung mga pulis. May reklamo pa sila. You see? Sasabihin, overkill. Ang overkill po, yung drug war niya.
More than 30,000 yung namatay. Pagkatapos, hindi man nasolusyonan mga kababayan yung problema sa droga sa ating bansa. Until today, mga kababayan, yun ang nilalabanan. Pero it is a bloodless drug war ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang EJK, walang tukang-tukang. Yan po, very fair yung ating Pangulong Bongbong. Kaya Digong po, wala nang pagkakataon na may defend yung sarili nila ng mga suspects in court. O, diba? O, tulad po ni Dilima na pawalang sala kasi gawa-gawa man lang pala yung kaso. Iyo si, kaya nga po itong mga gawa-gawa nilang akusasyon na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay bangag. Ayun po, sinabayan nila yung suna ng ating Pangulo ng pasabog na pag-release ng video. Yung pasabog po, wato si man lang pala. Sa isang tingin lang po, alam mo na, fake. O ngayon, nag-aaway-away na po yung mga nausog. Yung pag-release ni Marlica doon sa Los Angeles po ng video. Denise o ni Maudigs. Pati ngayon po si Morales, si Jonathan Morales po, kaaway na rin yung mga nausog vloggers. Nag-away-away na po sila kasi si Morales daw nagsagawa rin ang sarili niyang rally doon sa Insas Shrine. Wala mang sumama, siya man lang. Napahiya po. Sino naman maniniwala doon? Ngayon, nag-away-away na sila. Binabakbakan ngayon si Jonathan Morales, mga kababayan, ng mga nausog vloggers. Tinawag na traidor. Naniwala kasi kayo sa mga kwento nila. Ngayon, may peligro. Baka isakripisyo nila, mga kababayan, si Jonathan Morales pagkatapos si Marlica, tapos isisi sa gobyerno. Yan ang mahirap niyan, mga kababayan. Kaya pala nagpalabas ng official statement po si Digong. Ayan po, statement from the former President Rodrigo Duterte. Kaya pala nagpalabas siya rito kasi may away na sa loob mismo ng nausog. Nagsisiraan na po sila. Ang sabi dito, may nananabutahe daw. No doubt, Maisog has a noble cause to fight for all those who have answered the call to stand up and be counted. There is no turning back. Those who attempt to derail Maisog, whether from without or within, is fighting for the enemy, and therefore shall be considered as such. Those who send these saboteurs obviously are feeling the heat. It proves that Maisog is fast gaining ground. It should also serve as a warning to those who have embraced this honorable cause to be on guard. This will not be neither be easy and safe. Nag-away-away na po yung mga nausog. Sabi ko sa inyo, sila. Pinagabol na ngayon po yata ng ating gobyerno kasi nag-form na po ng task force, special task force si DILG Secretary Binhor Abalos. Pati po si DND Secretary Gibo Teodoro, makikipag-coordinate na sila sa US government para yung nagpalaga na po mga kababayan ng fake video para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay panagutin. Dapat naman talaga po kasi sumubra na kayo. Sabi nga po ni Gibo, ang description sa kanila, mga isip bata at swapang at tinawag sila na mga destabilizers. Yun man talaga po, yung Maisog is out to destabilize the government. In that video, mga kababayan, na ginawa nila, they're hoping na makakaipon sila ng tao. Wala man pong sumama sa kanila dito sa Insas Shrine. Nandun, si Morales man lang. Ngayon, tinawag si Morales na traidor. Ayan ba? Sabi ni Banat Bay, spy sa Maisog at Duterte kilala na. Ayan ba? Binabakbakan niya, mga kababayan, yung isang vlogger. Tapos nagsasarili din daw itong si Jonathan Morales. Si Jonathan Morales, ginamit po ng Maisog. Sabi nga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Jonathan Morales, di ba? Ginamit siya as witness doon ni Bato sa PDEA leaks. Pag inulugan mo niya yan ng
Parang jukebox niya. Pag inulugan mo niya, kahit anong kanta, kakantay niya. O ngayon, sila mga kababayan nag-away-away, nag-backfire yung kanilang mga masasamang gawain po. O ngayon, inaakusa si Morales po na isang traidor, spy, hudas. Pati si Marlica po, inahaway na nila. So yun ang peligro mga kababayan. Pag naghudasan sila, baka sila mga kababayan, umabot sa alam na ninyo, pagkatapos ituro yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag may mangyaring masama, wag kami po. Yan po, may banta si Maudix dito. Yeah. No doubt, maisog as a noble cause to fight, has a noble cause to fight for all those who have answered that call to stand up and be counted. There is no turning back. Those who attempt to derail maisog, whether from within or from without or within, is fighting for the enemy and therefore shall be considered as such. Ayun po mga kababayan, sila ngayon po nagbabanatan. Lahat kasi po mga swapang, tawag sa kanila ni DND Secretary Gibo Teodoro, mga isip bata niya, tapos swapang. O ngayon, going back mga kababayan doon sa pag-alis sa 75 PNP members na parte ng security ni Inday. Ito yung paliwanag po ng PNP. So sabi po ni General Romel Francisco, proper communication anya was done to explain why the cops need to be reassigned to other duties. Yan po. Sabi po ni Marbil, through the Police Security Protection Group or PSPG, gumawa sila ng coordination with the Chief of Staff ng Office of the Vice President in connection with the reassignment nitong mga police who were earlier dineploy para mag-secure kay Inday. Ngayon, in pulling out the police escorts of Duterte, ito yung mga major reasons kung bakit. Una, ang PNP is experiencing a lack of personnel to replace cops on the ground whom he said are doing duties beyond their supposed working hours. We have to get all the people because our policemen are already sleepless and very tired of working beyond their working hours, and they cannot work anymore, especially after yesterday, referring to the SONA duties. Sino yung papalit sa kanila? So we are trying to get other policemen that are not needed. So, justified naman po pala mga kababayan, overwork na yung ating mga police. Tapos yung sinisecure nilang leader, may dati na pong napakaraming gwardya galing sa presidential security group, umabot ng 400 plus. Tapos yung sinisecure nilang leader, wala man pong ginagawa. Lugi sa pasweldo po. Lugi na sa pasweldo sa leader na sinisecure kasi nag-resign na sa DepEd bilang secretary. Yun sana yung may trabaho na assignment niya. Inayawan pa. Di ba? Pagkatapos, damay pang masayang yung pasweldo sa 75 members ng PNP na nagsisecure po sa isang leader na wala man pong mabuting contribution sa ating bansa. Tapos, sige pa ang tantrums. Tapos, nag-attend pa ng rally na ang panawagan noon, Marcos resign. O, di ba? So, tama lang po. Sabi nga, deserve. Pangalawa, sabi po ni General Marbil, it is the Presidential Security Group or PSG composed mainly by the members of the Armed Forces of the Philippines who are in charge of the security of both the President and the Vice President. Tama po, hindi man po nilalagay sa peligro, alanganin yon security ng Vice Presidente. So tama, naiisa lang yung mag-secure po. Presidential Security Group, yung dati lang. Tama? Pero niya Mr. Maravillas, sa tingin mo, bakit ginawa? Dapat man talaga po PSG mag-secure. Una, that is the tradition. Pangalawa, inappoint na po ni Inday yung sarili niya as designated survivor. Baka kung alam na ninyo,
magamit po yung kaya kailangang i-reshuffle. Dapat ang loyalty po to the Commander-in-Chief. Hindi po sa kung sino-sino and to the Constitution. Baka ang loyalty po sa personality. Hindi maari ang ganon. Si Mao Diggs pa naman, gatong ng gatong po sa mga members ng Armed Forces saka PNP, siyempre magpapasiguro po. Pero, analysis ko man lang po, mga kababayan. So, ang official explanation po, ito na binabasa natin, ito mga opinion ko man lang. Pero I think yung aking opinion po, malapit sa katotohanan. Tingin po ninyo, kahit man po ako ang presidente, alangan man, hindi ko hawak yung yung security ng designated survivor. Alangan man ang loyalty doon sa designated survivor. Dapat ang loyalty to the Republic of the Philippines and to the Commander-in-Chief para masecure po yung palasyo. Hindi na po magkasundo yung King and Queen. Alangan ayaan mo yung Queen na biglang mag-take over. Madaling sabi. Diba? Makapaglaro yung Queen. Hindi maaari po. Hindi ayaan ng ating Pangulo. Matalino po yung ating Pangulo. May experience na po siya sa kanyang tatay na bigla pong pinasok ng mga ahas yung palasyo. Kaya nga po yun ang tingin ko kay Super Ate, Trojan Horse. Dikit ng dikit sa mga Duterte, kaya hindi makabuelo sila. Pero Mr. Maravilla, sinunog mo na. Sunugin na natin para tumigil na si Super Ate sa pamamangka ng pamamangka sa dalawang ilog kasi baka malunod si Super Ate, Marcos pa naman siya. May pagmamalasakit pa rin tayo kay Super Ate. Baka masunog siya. Tayo na ang umunang sunugin. Kasi yung pagsunog natin po, harmless. Kung mismong masunog siya doon sa loob, yun ang problema po. Kaya dapat Super Ate, dumistansya ka na kasi sunog ka na. Sa totoo lang. Kaya nga po si Super Ate, sa slate po ng mga nausog, sa pagkasenador, hindi man siya kasama doon. Nagkasama pa rin siya sa bagong Pilipinas slate. Diba? Nakikita ninyo si Super Ate. Kahit hindi pumapalakpak doon sa zona, nakita pala ninyo nagpumalakpak at tumayo. Hindi ko napansin. Hayaan natin siya sa kanyang laro. Pero nakita ninyo, tumabi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Before the zona, nagpa-picture-picture sila. So anyway, going back dito sa security ni Inday, sabi ni Marvin po, ang PNP niya, augmentation man lang po sa PSG. Ang security niya of the Vice President is under the Presidential Security Group, not under the PSPG anymore. We are just complementing them. Sa kanya, hindi man lang siya ang single out or wala mang single out na nangyari. They are saying that she is being singled out. No, we need more policemen on the ground. And even retired generals we pulled out their security because we need more men on the ground. If you will see in Camp Crame, we have to download and help our people on the ground because what we want is to limit their working hours to only 8 hours. In doing this, we need to download all the excesses. So on the part of the PSPG, he said more than 300 personnel daw were already pulled out and were reassigned to normal police duties on the ground. So yan po mga kababayan yung rason pala. Pero siyempre alam na natin kung bakit. Tama ba? Alangan man nakita mo ng yung Queen po, nangingibang bakod na. Hayaan ba yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre po, magpapasiguro na yung nagsisecure kay Inday ay Presidential Security Group at ang loyalty dapat niya to the Republic of the Philippines. Hindi po doon sa Fenta Kingdom. Di ba? Ang loyalty po dapat sa Commander-in-Chief, hindi sa dating Commander-in-Chief na nanggagatong po ng gulo dito sa ating bansa. Malinaw po yan. And yung pag-pull out po ng security personnel po
galing sa PNP, that will send a strong signal sa mga taga-nausog na yung ating Pangulong Bongbong Marcos na minamaliit ninyo, na ang sabi ninyo ay isang weak leader, ngayon ninyo sabihin. Matalino pong leader yung ating Pangulong Bongbong. Napabilib niya nga po yung mga dilawan na dati niyang kaaway. Kaya lang kayo po, nagipag-unity team naman lang po kayo para alam na yung agenda po. Ang agenda pala po, hindi pa tatapusin sa pagkapangulo yung ating Pangulong Bongbong. Itutulad lang po pala kay Iraq. Sabi nga natin po, in your dreams, 4 years pa kayong iiyak. Hindi nangyari po yung panggagatong nila sa EDSA People Power. Sinabayan nila yung SONA ng pagpasabog nila ng so-called polvoron video. Yung polvoron na video nila, watosi man lang pala. Ngayon, nag-aaway-away na po yung nausog. Ayan po, mga kababayan. Nag-aaway-away na sila. Spy sa maisog. At Duterte kilala na. Pakinggan natin, mga kababayan, yung sinasabi dito ni Banat Bay at saka binabanatan niya siya, no? Yung portion lang po, si Jonathan Morales, pagkatapos itong isang vlogger na ang pangalan WMR. Yung audio lang po. Taga kay OJC? O sumusunod lang? Ano to? Ganon ang ibig mo sabihin? Hindi, di ba ho? Kaya nga kayo ho mag-ano. Ako nagtatanong ako, wala akong konklusyon. Wala akong konklusyon. Ano kaya si BMR? Tanga? O supot? Gumaganong-ganong pa, masang-ayon pa ang ulol eh. Sabi ko, nako. Tapatang niyurapan, yan. Pero kung ang motivation ng tao, pinapunta lang dyan para dun sa yung sa EDSA yan, mga kababayan, na nag-rally doon si Jonathan Morales po, mag-isa lang. Relihiyon, o doon sa kanyang trabaho, o doon sa kanyang political na nabibilangan, walang mangyayari dyan. Paulit-ulit lang tayong ng hali. Later on, pag dilim, uwian na ang hinahanap. Gusto mo? Ano talagang... Alam mo, ito ang dapat kasuhan. Diba kung meron mang kakasuhan ng gobyerno na ito? Kasi literal, siya ayaw niya na mag-uwian. Gusto niya na doon. Pabagsakin na yung gobyerno. Anak ka ng waiting. Sino makakampi mo? Si Marlica. Nag-away-away sila. Sa bagay, nasa Amerika. Minsan kasi hindi ka gumagamit ng utak eh. Di ba? Hindi, sa totoo lang. Yung tapang-tapangan mo, kunwari kang tapang-tapangan. Kung matapang ka talaga, pumasok ka doon sa Aguinaldo. Mag-aya ka ng mga sundalo doon na mag-aklas na. Kung talagang matapang ka, parang gano'n ang pinalalabas mo eh. Binabanatan si Morales. Yung mga tunay na maisog, yung pinuno ng maisog na si Pangulong Duterte, ang sinasabi niyang paulit-ulit, hindi naman sa gusto nating patalsikin si Marcos eh. Hindi na patalsikin si Marcos po kasi wala man pong maniwala sa kanila. Wala man silang mahikayat na maraming tao. Sila-sila lang. Yung mga taga-Finta Kingdom lang. Yung mga minions ni Pacquiao ang lagi pong kasama. Inilalabas lang natin ang saloobin natin. Yun ang purpose. Yung rally nga nila doon sa Liwasang Bonifacio na sinagawa po 2 days before the SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagi pong Zumba. Sasayaw-sayaw na lang po sila doon. Kahit kami banateros, paulit-ulit namin sinasabi yun. Inilalabas lang namin ang aming saloobin. Ngayon, kung ano mangyari, basta kami inilalabas lang namin. Hindi namin hawak yan at hindi kami kahit kailan ng rebellion. Hindi. Alam mo, sa totoo lang, pagkaroon ng rebellion, labas ako dyan, out ako. Sorry ha.
Hindi ko gusto magkaroon ng rebellion. Bakit? Oo, malamang magtagumpay. Halimbawa lang magtagumpay. Pilato na silang lahat, mga kababayan. Yun, laban kay Marcos. Pero kung gagawin natin ganito paulit-ulit, ang rebellion, anong bansa meron tayo? Sige nga ho. Hindi, eto ha. Anong bansa magkakaroon tayo? Alam niyo ba na natanong namin yan kay Pangulong Duterte paulit-ulit? Nung unang, hindi naman una, pang ilang meeting na namin yan actually. Pero nung unang nakasama namin si Pastor Kibo. Ang gusto daw kasi ni Jonathan Morales na simulan ang EDSA People Power noon nga pong Suna. Kaya mag-isa siya na pumunta doon sa EDSA Shrine pala. Kaya lang pala siya na lang ang nandoon. Siya man lang ang nandoon kasi walang mahikayat. Kasi sila po, di magkasundo, nag-away-away sa nausog rally. Yung pag-release mga kababayan ng Polvoron video doon sa Los Angeles, California, dinis-o ni Maudigs. Habulin na kasi po ng ating gobyerno. Nagbanta na yung ating DND. Pagkatapos po ni DILG Secretary Binor Abalos, bumuo na po ng task force, special task force, para kasuhan po itong mga destabilizers. Ayun, naghugas kamay po, nagpilato si Maudigs, dinis-on po si Marlica. Wala daw authority. Yung pag-release na yon, hindi authorized ng national nausog, kung decision lang daw ng mga nandun na nausog na nagrally sa Amerika. Ganon sila mga kababayan. Sila naghuhudasan. Isang tambak po na mga hudas eh. Anong asahan mo sa mga taong yan? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.